Ito lang po ang kumbaga pinakamalaking sayang dito ho kay Martin Romualdez. Kasi hindi ho ba't kasama sila sa mga nagbakwet nung EDSA People Power 1. Ito na po yung chance sana, di ba, na ibangon ang kanila pong pangalan. Ang siste, you blew it, ika nga. Oo. Ngayon, ang nandidiyan, nakaupo sa pwesto, si Pangulong Marcos na isa rin, mga kapatid, na binibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino, di ba? Para ibangon ang kanilang dignidad at pangalan. You only have remaining less than 3 years in office. At ito pa, ang laking iskandalong ito. How do you manage this? Di po ba? Kasi ngayon, well, mawalang galang lang po, no? Kay former Speaker Martin Romualdez, wala, nag-exit ka na eto na. Nagbigay ka na naman ng mancha doon sa inyong apelyido na noon pa po naman namantsahan nung panahon ng EDSA People Power 1. Naku po. Hindi po ba yun naman ang saya? I know what you're diba? saying. Chance. Chance of redemption na Chance sana. of redemption. Yes. But you blew it. You blew it away, boy. Kasi, di ba? Oh, anyway. Sige, And may chance pa of redemption si Marcos Jr. tignan natin. Oo, so Marcos Jr., don't blow it away. Tignan natin. Oo. Okay. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan.